Mismo na ba kumain ng Indian? I mean, Indian food. Lalo tong biryani. Tara, turuan ko kayo magluto with sauce na rin. Para kompletong-kompleto na yung cravings nyo, diba? Yum, sarap. Siyempre, kayo na bahala kung anong gagamitin ninyo. Pwedeng beef, mutton. But for today's video, I'm gonna use chicken. Yung iba tinatanggal yung skin. Ako, hindi ko na tinanggal. Kailangan din natin ng plain yogurt. Tapos, required na dilaan yung takip niya. Ginger garlic paste. But of course, pwede lang kayong gumamit ng fresh bawang at luya. Gawa tayo ng sarili nating biryani masala. Star anise, cinnamon, laurel, fennel seeds, cloves, paminta, green and black cardamom. Kapag nainitan itong mga spices na to, parang titripla yung aroma niya. Ngayon, dikdikin na natin yan hanggang sa maging powder kagaya nito. Actually, may nabibili lang na biryani masala. Para maiwasan mo na yung pagod ng pagdidikdik. Binalik ko na ngayon laurel, turmeric para mas maganda yung kulay. Eto, kashmiri kung gusto ninyong maanghang. Red chili powder yan. Kailangan din natin ng lemon. Papagulong-gulungin lang natin yan para mas madaling ma-release yung init ng katawan. Squeeze natin yan sa ating chicken. And now our favorite part. Mekos mo na yan, inson. Marinate, better if overnight syempre. Ngayon, maghiwa na tayo ng mga sibuyas. Pampakutugasius. Optional lang tong cornstarch. Okay lang kahit di na kayo maglagay. Pero gusto ko kasi may pagka-crispy yung onion. Ngayon, magpainit na tayo ng mantika. Mas madaming mantika, mas better. Kasi nga madami rin naman tong ipiprito natin. Now, you need patience. Ang tagal kasi niya. Ngayon, kapag brown and crispy na, ahon na natin yan sa kahirapan. Naalala nyo ba yung ginger garlic paste kanina? Pwede rin ganito yung gawin ninyo. Siyempre, luya, bawang, tapos didikdikin lang natin yan. O, diba? Meron ka ng ginger garlic paste. Yung ibang recipe na napanood ko, hindi na naglalagay ng kamatis. Yes, pati sa India, magkakaiba rin ang version ng biryani. Parang adobo lang yan sa atin mga B. Magkakaiba ang version natin. So, eto na nga yung marinated chicken. Nga pala, baka nagtataka kayo kung bakit ang dami kong niluluto. Potluck party kasi namin sa gym. Ngayon, kayo na bahala mag-adjust sa lasa niyan, salt, pepper. Pwede rin magdagdag ng biryani masala kung nakukulangan ka. Tatakpan ko muna to, tapos i-prepare ko naman yung rice. Siyempre, extra long basmati rice yung gagamitin natin. Hugasan, babad for 30 minutes. Tapos, after nyo yung mababad, dati na tayong magpakulo ng tubig sa kettle para hindi na matagalan yung paghihintay natin. Laurel, cinnamon, green and black cardamom, asin, tapos lagay na natin dito yung nababad nating basmati rice. At muntik ko na makalimutan, pwede kayo maglagay ng butter. Pero ito yung pinagprituhan ko ng sibuyas. Huwag niyong papakuluan ng malala, baka ma-overcook. Lutuin mo lang yan ng mga 80%, tapos ahon mo na. Basta dapat hindi pa siya lutong-luto. So, ito na yung chicken natin. Remember, hindi tayo naglagay ng tubig, pero nagsabaw siya. Kuha tayo nung sabaw, i-layer natin yung rice, turmeric water, yung sabaw, tapos yung chicken. Pwede kayo maglagay ng dahon ng cilantro or mint, pero dried mint powder na lang yung ginamit ko. Nga pala, syempre, wala akong karapatang sabihing authentic to. But I'm sure mapapawi nito yung cravings mo. Naglagay ako ng butter sa ibabaw, yung chicken, laurel, cinnamon. Nga pala kung maaari, yung makapal na lutuan yung gamitin ninyo. Para maiwasan ang pagkasunog dahil lulutuin nyo pa yan ng mga 30 minutes sa pinakamahinang apoy. Kung napansin niyo, naglagay pa ako ng dahon ng saging sa ilalim. Ang nipis kasi nitong ginamit ko. Syempre, hindi yan kompleto kapag wala tayong sauce. Yogurt, pipino, tanggalin natin yung seeds, then small dice. Sibuyas, kamatis,